Kaya mga kabosing, nagbubuntay kami. At the same time ay mag-iihaw yata dahil merong electric fan sa ibabaw. Mag-iihaw ba't ba may electric fan dyan? Diyan pa tayo mag-ihaw sir mamaya. Oo nga. Para maiba naman mga kabosing, kasi nakikita ko yung inuulam na butaw ng kamuta. So yan mga kabosing, bali ito ay kadugtong laan ng aking vlog kanina. So ayan, continuation ulit ng ating video. At katulad na sabi ko, nandito tayo sa bahay ni Louie Kapanalig dito sa Tamayo, sa Kalaka. So baba tayo dito sa lugar kung saan sila nagte-tent. Ayan dito. Ito yung may propose sila na gawing campsite yung lugar na to. So ito ay alam ko ay may plano kasi Louie dito. Hindi ko lang alam kung anong plano. Pag kayo nanonood, tingin ko sa video, sa vlog ay hindi siya matarik. Pero sa personal mga kabosing ay medyo matarik siya. Talagang kinakailangan niya magkaroon ng recrap doon sa baba. So yan, bali ito ang lugar na ito si Louie yung nauna, at sa tingin ko ay meron na rin mga kapitbahay. Kaya medyo madilim mga kabosing. Ayan yan, kay Sir Jose Lee. Dito yung kabila kay Kuya Augie yata to, ang bahay na to. Ito yung right of way. So sa oras na to mga kabosing, ang oras na ito ay 6:20 ng hapon at malapit na nag-sunset na, medyo dumilim na. At katulad ng sabi ko, so dito ay matutulog at bukas na ng tanghali tayo uuwi. So ang alam po ito ay madumo, since nandito naman si Kautol at yung mag-ama ay nilinis nila habang sila ay nandito. So itong bahay na ito ay talagang bumibilib ako kay Kapanalig, kasi si Kapanalig mga kabosing ay masasabi kong isa sa successful na vlogger, pero hindi siya yung talagang peak yung kanyang income sa YouTube. Pero bumibilib ka, yung ibang YouTuber nagkakaroon ng bahay pero kalimitan sponsor, pero ito mga kabosing halos kanyang pinaghirapan, talagang pinagpawisan niya ito sa pagbablog. At ngayong taong ito 2025 ay dito ito nabuo. Shoutout kay Kapanalig, binalag ko na yung bahay. At hindi ko ina-expect na bubuo niya ito ngayon, dahil hindi naman yung alam naman ninyo, lalo sa mga YouTuber ngayong oras, ngayong mga panahon ito medyo humina ang YouTube. Pero nabuo din niya, may mga bintana na. Kaya so mga kabosing, kayo may paano po ay Louie na dito tayo dadaan tayo at makikitulog. So ang sabi niya sa akin ay hindi na daw naman kailangan kong magpaalam, pero hindi po pwede mga kabosing. Sa galang akin, bilang respeto na lang sa may-ari ng bahay, ay kailangan natin magpaalam, dahil hindi naman tayo pinanganak na walang kahihiyan. Ako nga, pag wala dito si Louie, ay nangingimiding pumasok ng bahay, dahil siyempre pinapapasok naman tayo, pero hindi man tayo. Pero kung nandito si Louie, ay okay na okay ang pagpasok ko dyan. Kaya lang siyempre may kaunti pa rin limitasyon, at ang bala ko doon ako matutulog sa kubo kung dito ako makakatulog, dahil ang pinunto ko naman mga kabosing dito yung kubo at saka yung yung location ng Kapanalig.
Dahil ito ang sa interpretation, ang sa aking pagkaalam ko, ito na may sariling bahay ni Louie, na ito ay hindi naman talaga, patingin ko lang, okay lang dyan siguro yung mga talagang mga close friend niya o yung talagang mga pero kung ikaw na may bibisita dito, siguro pwede ka na lang dito sa labas, nood sabi ko lang sa bukana, at pwede naman tayo doon sa tubo o mas okay pa doon. So yan mga kamoy, tulingat na ating vlog. So ngayon ay ikaw tuloy nagluluto. Tingnan natin kung anong ating magiging hapunan ngayon. So ang inyong kautol na lagi nakapanood ay nagluluto. Mayroon tayong ano to? Kinamatisan po. Kinamatisang Yung yellow pin. yellow pin. Binili namin yung mga kabosin sa palengke ng Kalakal. Bumibili pa ako sa Kalakay kahit hapon na. May mga isda pa. Meron kasing palengke sa ganong oras. Wala ka nang makibili. So first time natin mag-vlog at shout out ulit kay Idol Louie. Pasensya na. Ay ako'y nakipasok na tayo. Pero ako'y nag-text sa kanya o nag-message at sumagot na siya. Ang sagot sa akin, Bossing Robert, kahit ikaw ay hindi magpaalam, hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Eh siyempre naman bilang respeto naman tayo at tayo naman ay nakakaintindi, hindi na kailangan natin magpaalam talaga sa may-ari ng bahay. Kung kay kautol naman ang problema, siyempre hindi naman kay kautol to, mamamaalam talaga tayo sa may-ari. At ang sagot nga sa akin ay hindi ko na daw kailangan magpaalam at okay daw naman. So alam ko na, Nag-reply na po pala sa hindi, ako naman sa totoo lang talaga. Ayaw ko naman, siyempre hindi naman magsasalita na itong si Bossing Robert basta lang pasok sa bahay, hindi na papaalam. Hindi naman sasabihin sa akin ng personal yan. Siyempre, sa loob-loob na lang, bakit naman maalam ka? Kaya yan, mamaalam tayo mga kabossing. Yung nilang kusina na. Suggestion, ewan ko lang mga kabossing, sa akin lang, sana yung kubo sa taas ay maayos uli at doon na lang talaga malalaspag kasi itong kusina ni Louie. Siyempre dapat ito sa private na niya. Meron pa siya. Ayusin ako Pati yung kusina. Sana hindi mawala sa kapanalig team yung pagluluto ng sa kahoy dahil dun sila nung nasa kabila sa kahoy. yun ang nila yung doon sila pinapanood lalo sa mga OFW. Doon sila natutuwa sa nagluluto sa kahoy. Yan, mayroon silang tungko sa amin mga kabosing Meron silang doong ginawang parang tungko. Tapos meron silang kahoy na sinibak sa itaas na pag nainitan ng apoy, kahit basa, matutuyo na rin yun. So yun ang nakakamiss sa kapanalig team nung araw, nung nandun pa sa Tatay Roman. Sana mapabalik yung ganung mga eksena na nakakamiss. Yun naman yung suggestion ko lang bilang isang solid kapanalig viewers talaga. At siyempre, ang mag-decision din naman kasi hindi naman tayo pwede mag-decision dyan. Kaya nga, pa-vlog lang tayo mga kabosing, pa-relax. Salamat kay Kautol. Ay siyempre, every year ay kinakailangan natin dumalaw at kahit sa mga vlog ko, lalo sa mga lagi nanonood sa akin, alam naman nila na solid ako kay Kautol. Salamat po, sir. Oo. Siyempre, kahit yung pamilya niya, alam ko yung mga pangyayari. Siguro yung iba hindi na, pero mostly pag napapanood ko sa vlog, kita mo naman yun, napakasimple lang pamilya ni Kautol. Ayun nga yung anak niya na hindi na makausap at nakamula. Dito sa mga kapanalig, mga kabosing nakapanalig.
Sa amin pag yung mga anak ay nakatitig na sa TV at hindi mo na makausap ay nakamulat lang na lang sa TV, yan ang mga salitaan dito sa Batangas. So yan, at ang tatabayan natin kung ano magagawa natin dito sa ano. Bubuhayin ko na kautol yung una. May ilaw sa tubo. Pwede. May ilaw ba yun? Ito sir, nilipat ko po sir. Wala nang switch doon. Meron pa naman po. Pero hindi nang ilaw doon. Opo sir, ito nilipat ko po. Sige mamaya na lang. Yung ilaw sa loob ng kubo, wala. Wala. Parang may mga bumbilya, nakita ko. Yung sa loob. Oo. Yung isang ano na lang po sir, yung sasakan. Bali, ang connection nandito. Doon lang isa. Kaya, Ano lang, tilanggal na po. kaya mga boss, at medyo matinig pala doon at aayusin pa natin ang ilaw mamaya. Kaya mga kabossing, ngayong gabi ay pinapalak namin mag-bonfire. Kahit na konting oras lang para ma-experience ko naman yung bonfire dito sa Kampanalig, para at least makapag-sing nga. Ito ay isang parte din ng makapag-relax kapag ganitong nasa bundok ka. At sa totoo lang mga kabossing, gusto ko rin talaga yung mga camping kahit galing ako sa bundok. Kaso nung siguro nasa edad ako na parang 27, nasa na ako, sa kabayanan na ako, hindi na ako nakabalik talaga sa sa bundok. Kaya na-miss ko itong ganito. So ngayon ay na ako, nasa 30 years na, kaya biglang bumabalik yung yung pagkagusto ko sa ganito. Kaya kung mapapansin nyo, mahilig akong manood ng kay kapanalig na mga vlog, lalo kung mga camping. Yan, si Kautol, salamat kay Kautol sa pag-aabala. Kasama namin si Kuya Vincent. Ayan, subukan namin mag-aga pa naman. Ngayon ay alas 7 ng gabi at tamang-tama. So dati last year ba may bahay na dito? Opo. Oo. Bali pa 2 taon lang na may bahay, talagang may kapitbahay si Kapanalig dito. At hindi naman ganito talaga yung nung itayo ito yata parang 2023, 24 na. 22 sir? Hindi, 23. Opo, 23. Yan. Yung 20 yung una yung kapilyan nyo. Yung kapili. Oo. So yan mga kabon. Dito sila nagse-celebrate ng kanilang mga pagka meron silang okasyon dito sa sa lugar na to. Ito ay madamo na nilinis na Kuya Vincent, di ba? May pinutol kayo dito, di ba? Yeah. Anong kahoy nga? Ano pa yung kahoy niya? Yan po yung dyan. Yung puno ng Puno. Yan po yung malaki. medyo madilim mga kaboks, pero at least tayo makakapag tama na yan Kautol, okay na yan. Baka kung madulas ka pa dyan, okay na yan, para makaipahinga naman. Ano yung pinutol niya kahoy dyan, napapanood ko, mahaba ano yun? Sino pumutol? Kayong mag-ama oo, tinalian pa ni Yung bagyuhan yung sanga nitong kala ko pinutol niya. Mag-ano kami dito, maaga pa naman, so wala rin naman tayo magagawa bago matulog, at hindi rin naman tayo makakatulog na maaga, kaya dito tayo muna magtambay-tambay. Saan ba ang lindero talaga nito? Dito pa ganyan? Opo. Parang Bakit naka-L? Naka-L to Ito kay Utol. Oo nga. Ba't kaya ganun? Ba't nag-L? Para umiwas sa para makakuha ng kapatagan siguro.
Yung ano, yung bahay ni Sir Jose Lee. Kailan nagkakatao yan? Ha? Kailan nagkakatao yan? Lagi ko nakikita. Sa ngayon lang wala eh. Nung nakaraan, tuwing ano yan, Biyernes po ng hapon hanggang Linggo. Birthday po kasi nung kanyang ano, kanyang biyanan. So yan, mga abang-abang mga kabosi. Maya-maya ay dito lang tayo muna tatatambay. At samantalang may ilaw tayo. Pero mas maganda siguro pag may ilaw na, patayin natin ng ilaw. Ano? Pag may ilaw na, patayin natin ang ilaw. Yung pag mayroon ng ano, apo yan. Yan din tayo mag-ihaw mamaya. So yan mga kabosing, nagbubonfire kami. At the same time ay mag-iihaw yata dahil merong ano, electric fan sa ibabaw. Mag-iihaw ba? Ba't ba may electric fan dyan? Diyan po tayo mag-ihaw sir mamaya. Oo nga. Medyo mainit, dito kaya tayo. So itong mga kabosing ang ano, yung mga namimiss kong ganitong nung araw kasi nakaka-experience ako ng ganyan. Pero nasa kaingin ako eh. Nagkakaingin ako. Ayan, ano. Nakakamiss talaga yung ganyan. Kasama natin yung mag-ama. Ano? So, ako, mga kabosing, ayan. Hindi naman talaga ako mahilig sa maraming ano. Yung maraming pangkat. Basta tama na rin yung mga ilan. Tapos masaya na ako doon. Lakas ng apoy. Hindi na pa eh. Silab na eh. Yan si Vincent to. Sir. Ito no, lakas. Lakas ng apoy. Malakas talaga ang apoy ng ganyang kawayan eh. Naalala ko sa amin eh, naggatong ng ano, yung bang hindi yung buo ay nasabog talaga yun eh. Kawayan. Ayan. So marinig niyo mga kabos nga yan, mga kuliglig. At yan. Last year ay nagsubok ako ng bumalik dun sa sa bukid namin. Isang gabi. Pakiramdam ko ang tagal na magdama. Wala kasi ang ginamit namin solar noon, kautol, solar lang. Ay alas 12 pa lang nalobat na ng ilaw. Sabi ko ang tagal ng umaga. Nagduyan din lang kami. Sa duyan din lang kami natulog. Kasama si si Rap Rap. Kuya. Papasyal ko kayo dito. Yung hintay natin mag-iihaw din pala kami ngayong gabi. Yan. May binili kami doong pang-ihaw na yempo. Ay yung mangga natin Kuya Vincent, nasa may? Wala bang, hindi ba mawawala yun doon? Mangga. Yan, medyo mainit na mga kaboso. Di na. Malayo eh. Masarap din nga yung kilawin yun eh. Ano yung tulingan? Tuna yung yellow pin ba yan? Lagyan mo na isda doon. Yung mga kabosin, nagsasat-sat kami dito. Ayan, nandito si Kuya Loni sa utol. Salamat kay Sir Robert. Meron kami inihaw na tuna, yung inihaw na karne ng baboy, tapos may pinya pa tapos may kinilaw. Yung tao na Para maiba naman mga kabosin, kasi nakikita ko yung inuulam nyo, talbos ng kamut. Sabi ni Vincent, wala ba na dapat yung isda ngayon? Papahingan mangga. Yan
kanina gustong mangga. Hindi na imik. Sarap ng mangga ngayon. Ay, ba naman sa Kalaka? Ba't ako wala nakitang ano? Manggang maayos-ayos. Puro na nagkaiba pa yung presyo ng dalawa. Mantingin ko na may parehas ka. Pero ano po, mura ang mangga ngayon. Kaya mabili natin. Magkano kilo sa Kalaka? Sinta. Sinta. Ay, bumaba na. Sandahan. Ayan mga kabossing, iba-iba yung ano. Kahapon ay tayo stress na stress. Kaya ito naman yung mga kabossing, pahiga-higa na lang tayo, diba? Kahapon ay ako'y buisit na buisit. Tingnan mo naman, tingnan mga kabossing ang itsura ko ngayon, diba? Lentex na mga kausap ko kahapon yan. Kaya relax muna tayo para hindi naman hindi tayo pwedeng ma-stress. Medyo nagkakaedad na rin tayo, kaya relax muna. Kasama natin yung ano, yung ating mga pinapanood dati. Paminsan-minsan mga kabossing yung mga hello to mga kapanalig viewers diyan, sana naman napansin niyo yung ano, yung aking walang kakwenta-kwentang vlog. Pakisupport po natin yung YouTube channel ni Sir Robert. Yeah. Busing Robert Official. Salamat kay Kauto. Tsaka Sana kay ano, kay Kioloni. Kadasdas. Kadasdas ba ako kuya doon? Si ano, si Kuya Mading? Ano ba? Tabungkalo. Si Tabungkal. Pero na rin yung pangalan sa vlog. Shout out kay ano, si Idol Louie. Sana next time pag ako'y nagawid dito ay nandito ka naman. Baka sakaling ano, magkaka-views ako. Yung views ko ano parang 100 pa. Parang napilitan pa yung mga nanood. Kaya ano, ito namang akin hindi naman sa pilitan. Kung ayaw nyo, di huwag. Kung gusto naman, hindi salamat. Pero pag ako hindi nakatiis at hindi tumaas yung views ko, mamimili na talaga ako ng view. Kasi igagaya ko na lang sa butuhan, gapangan na lang. Ayos bang butuhan dito? Pero Ayos, walang gulo eh. anak ko sa amin magulo sa mayasa. Muntek na si Elio. Dalawang daan daw lamang. Oo. Sa kabuuan. Ay, malakas din si Gerald din yun eh. Hindi, iba talaga siya. Yung matanda. Ano yun? Ay ba? Malaki. Yan, mga pag-usapan natin mga kabos yung sa politika. Yung mga, ano? Patuloy natin. Hindi ko nakakutan eh. Good morning. Good morning mga kabusing. Medyo dito tayo nakatulog sa bahay ano? Sa taas. At dito tayo tinatulog ni Kautol. Ang harap. Uy, ang ganda ng ano, ang ganda ng ano ba ito? Wow, tama-tama, ang ganda naman ang timing natin mga kabosing. Bagong gising, bagong ano, sikat na yung araw. Ayan. Ganda pala ng pwesto dito mga kabosing sa ano, dito sa lugar na ito. Nagising ako, parang may nagliliwanag. Yung pala sunrise o bukang liwayway oh. Gandang umaga mga kabosing. Good morning. Medyo aswangit ang hitsura natin tayo bagong gising. Ayan o, ganda ng bukang, ayan o, bagong sikat ang araw o. Dito pala sumisikat ang araw. Ibig sabihin, lugar na ito ay kung tawagin ay silangan. Diba ang araw ay sa silangan
sumisikat. Then sa kanluran lumurugog. Ito pala yung silangan nila sa lugar na ito. Lumating na yung araw eh. Bagong sikat mga kabossing. Yan. Ito sa gabi yung kami na gano'n, nag-bonfire. Then nagkaroon kami ng konting kwentuhan dyan. So umakyat kami siguro mga mga 12 na siguro. Kaya konting pampatulog lang naman, set lang at hindi mo talaga mag-iinom mga kabossing. Yun, medyo napasarap yung aming kwentuhan ni Kautol saka ni Kuya Loni. Yan ang sitwasyon mga kabossing sa oras na ito. Tama-tama, ang gumising sa akin mga kabossing ay ang mukhang liwayway. So yan, medyo kahit bunang sikat pa lang ay mainit na parang ang lapit ng araw. Inisin natin yung ating hiniga. Ilinis natin. Ganda talaga sikat ng araw. Yun, good morning sa lahat mga kabossing. Especially po doon sa mga kapanalig viewers na baka sakasakali na naliligaw dito sa channel ko. So nandito tayo sa sa bahay ni Louie Kapanalig. Asing Kapanalig sa Kampo Panalig. So magandang umaga sa lahat. At bali kahapon nga ay dito tayo natulog. Bala ko sana sa kubo na lang tulog, kaso ayaw naman akong payagan ni Kautol na dito matulog sa kubo. Kaya doon na lang ako pinatulog sa bahay. Kasi talagang ang gusto ko sana yung ma-experience ko yung pagtulog sa mga ganyang kubo. Ayan. Kaya lang wala na rin palang dito mga bombilya. Kaya doon ako natulog sa bahay. So ayan, magandang umaga. At kanina nasaksihan ko yung sunrise o bukang liwayway kung saan ako natulog doon sa taas ng bahay ni Louie ni Kapanalig. At salamat kay kay Kapanalig sa at kay siyempre lalo kay Kautol na siyang nag-entertain sa akin sa pagpunta ko dito. Tulad ng sabi ko sa inyo, every year ay napapasyal ako dito dahil yung bahay naman namin dati ay nandito sa sa may Fantasy World. Kaya ayan, gandang umaga. So ayan, si Kautol ay naghahanda ng almusal doon. At ito para ay napaganda na
okay na kahit na sila ay magduyan dito. So yan mga kabossing, bali mamaya baka umuwi na rin tayo at meron tayong mga gagawin. So stay tuned lang mga kabossing. At ito mamaya daw sabi ni Kautol ay papasyal kami doon sa baba pagkakain ng almusal para makita ko yung loting nabili niya. So ito wala pa siyang naitatanim yan, pero I'm sure na ano yan, this coming weeks ay uumpisahan niya. Talagang ano so yan. At mamaya tingnan natin yung kabuuan ng baba at hindi tayo nakakapasyal pa doon since nang tayo dumalaw dito. So, nakakatuwa naman ang bahay na ito ay nabuo na rin talaga. Unti-unting nabuo, unti-unti lang, hindi naman natin siguro, hindi naman ilalagay ni kapangalan lahat ang kinikita niya dyan. Siyempre may mga anak niya, may pamilya, may sarili pangangailangan, may mga dapat bayaran, kaya mas maganda i-priority niya yung talagang ano, yung mga talagang kailangan, yung basic, mga basic needs. Yan, dito kami nag bonfire kami kagabi. Inabot yata kami dito ng mga 11:30 o 12 bago kami tumaas. At talagang nagsabi ako na Kautol na parang hindi ko na kaya yung lamig, dahil kahit nagsishot kami ng gym ay mas nangingibabaw pa yung yung lamig ng gabi. Kaya inaya ko na siyang pataas. At pagtaas naman namin ay gabi na rin, doon na natulog na kami, kwentuhan ng kaunti, then natulog na kami mga kabok. So yan, so ito po yung mga gagawin niya. So yan mga kabossing, at mamaya ay tabayan ninyo yung mga pagpasyal namin dito sa baba para at least makita ko rin talaga yung lupa na binili ni Kautol. Yan mga kabossing, bababa kami doon sa baba, katulad na sinasabi ko, natitingnan namin yung lupa ni Kautol. So as usual mga kabossing, halata na hindi tayo nakakaligo dahil ang damit natin ito pa rin. At bababa tayo dito sa ayan, Ang ganda ng baba natin linis ng ilaw. Hindi kaya ang laki saan ba sila sa Laguna? Opo, sa Lamba. Mga ko, Lilipat na naman ho kayo? Tapos na ba diyan? Kilo? marami naman nakuha ka doon yung una. Magkano na pong kumahangos na ngayon? Pwede na rin. So yan mga kabossing, dito tayo sa sunod na bahay ni Kuya Ogi. Ayan, ang dami nilang manok dito siguro. May bayawak ba dito? Meron din po. Oh, meron din. Meron nga po kung nakita dyan dati. Yung may manayakan pa dyan. Sumasampa sa net sa lambat. Oh, yun naman. So talagang naging bahayan na rin gubat. Then ito yung right of way mga Kautol. Ito yung right of way. So ito yung sumunod na bahay. Oo. Ito yung mga kailan nakakaiba naman yung bubong niya, parang ano yan,
Parang asbestos yata yan ah. Mahal daw po yun sir, mahigit 900 daw po yun. Libre sa pagkabulok. Pero ang tingin ko dito, hindi kaya napupunit yan. Sulit nga po eh. Oo. Dapat kasi talaga yung malinis po yung pinaka... Buyod. Opo. So ayan. Meron na siyang ano yung Puso Negro? Napanood ko yan. Ito ang nagawa niyan eh. Sir, baka lumusot kayo. Ang may tubig din. Hello man Jay. James kaya nga tinamaanakan. Oo. Lalim pa naman ito. Oo nga. Pero may kubeta na ito, wala pa. Natatawa ko, kakaibang magawa ng septic tank dito. Direct Kami po, hindi. sir. Kami, hanggang ilalim talaga. Yung cement, asintada. Tataka ako. Tapos dalawang kwarto pa po yun. Dalawa. Isang sa tubig, isang sa dumi. Opo. Dito, lupa yung ilalim. Iniisip ko na lang, hindi kaya gumuho yung pagdating ng araw pag lumambo. Matabunan yung Ito yung pinapanguhan ng kautol, yung anong tao? Blue? Blooper natin. Dito po sir yung pinaka tuhod. Yan. Tingnan natin mga kabosing yung lupang bilhin niya. Dahil yung last na ako dito, punta ko dito, yung nag-burn ka na. Kasi nung nakaraan yung natin, pinag-usapan natin yung sa ilalim. Sana. Ito yung kay paring ron. Masyadong maano na rin naman. Masarap. Ito na lang po yung pinili. Ito po yung pinakamuhon. Ito yung right of way. Opo. Ito yung right of way. Simula dito, 3 meters. Yung kay Ma'am Dino yun dyan. Tapos, mamaya po tayo. Dito po muna tayo sir. Patag na rin naman Patag. Pwede na rin po Oo. Oo, maganda to. Pero dapat ang bahay mo, huwag mong ididikit sa kalsada. Dito, oo. Para ang space mo, dito sa sa harapan. Nakababa pa sa baba. Tarik na rin yung ilalim yun. Ito. Pinakamuhon na yan. Bali, ilang metro kaya yan? Yung katuwang yan. Talagang bumaba pala sa 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 medyo tagilid. Nasakop nga po ang puno ng tubig. Di ba estimate natin banda rito tayo? Yun pala, itaas pa rin. Halos makadikit din kay Ma'am Jane. Opo. Oo. Basta lang, right po niya. Kasi ni-expect namin mga kabosing ay hindi ko kasi na-vlog to sa mga mga vlog. At hindi rin ako nag-vlog nung parang hindi rin ako nag-vlog nung magpunta ako dito. Tapos ito yung sir, katuwang nun. Meron kang dyan. Ayaw nga. May hulas na dito. Maganda ito ka-utol. Pwede na rin po na sir. Oo. Hindi pwede na rin. Maganda to. Maganda talaga. Oo. Kaysa hindi ko naman sa pinagkukumpara pero sa estado ng lupa Opo. ay maganda. Kasi ang i-expect namin sa baba aabot kami doon. Mga na sir. Yung saging. Pero ang saging na ito hindi naman magaganda. Ano kaya ang saging niya? Ano pa ng klase saging? Parang latundan din. Parang nakabis na nga po nila yung iba. Ayan mga kabosi. Ito
Kung sa video, hindi nyo makikita yung sura niya dahil yung mga saging. Pero once na malinis to, ano to, talagang po pwedeng pagbahayan. Opo. Oo. Hindi katulad ng iba na mag-aano ka pa, magpapatag ka pa. Dapat ang bahay niya mo dito eh. Ganda pa naman ang lupa. Mm-mm. Ano ito? Tawag ito. Dadas-dasan ko po lahat ito. Oo. Ito ang nga dito. Yan. Yan yan. Ito. Yan. So yan. Ito ang nga. Ito. Mga kabusin, baka sabihin nyo, kasi titira diyan ay gubat. Pero hindi nyo masasabi itong lugar eh. Talagang pagdating ng araw, reject na reject sa atin ngayon, pero pagdating ng araw, ay ano, quality. Opo. Dahil sa panahon ngayon talaga, mas magandang tumira sa ganitong ano, tahimik at saka bukid. Kung talagang may stress ka, kung dito ka titigil, ay malilis stress ka talaga. Oo. Dahil halimbawa babahay ka dyan, pwede ka namang gusto mo na maingay, sumaglit ka doon sa maingay. Diba? Ano to? Puno lang? Kalamansi po. Dapat may bunga na to ah. Oo, no? May mga saging siya kaya hindi makita yung kaluangan niya. Pero once na ito ay ano, malinis. At talagang maganda to. So doon lang siya magbabakod. Doon sa baba. Mag-aasin siya para medyo pamantay-pantay. Wala akong biyabas sir. Oo. Ayan, ang daming bayabas. So ang magandang bahay dito sa lugar na to. Sabi ko kay Ka-Utol, wag kang didikit sa ano, sa right of way. Kung maaari lalayo ka. Para yung harapan niya, ayan, hindi yung didikit ka, yung likod mo, yung space mo, para at least, halimbawa man, dito yung bahay mo, kita mo lahat yung ano, yung dadaan. O parang ang pansin mo talaga dito malayo pa, alam mo kung sino darating ganyan. So itong lugar na to, kung tutusin, mas pantay doon sa kay Ma'am Day, dahil ito lang naman ang tumagilid. Yung iba mga kabosi, kung makikita nyo sa video, ay parang pantay pero medyo tagilid din talaga. Pero itong Ka-Utol na ito ay magandang tayuan ng bahay. Yan. Ang dating ng araw talaga hindi mo masasabi yung lugar eh. Kasi alam niyo mga kabosi, yung fantasy, no? Yung fantasy world, ay halos isumpa ako sa lugar eh. Napakagubat nun eh. Isipin mo maging gano'n. Nung araw, nung babago ako nagpupundar, kung aalokin ako, kahit na siguro tigba 20 mil lang isang hektarya, parang ayaw kong kunin eh. Pero ngayon, yung napakamahal talaga, kaya hindi mo masasabi. Ayan. Parang ano yung bubuyog eh. Ang ano lang po dito sir. Tanim-tanim lang. Kaya mga kabosi, galing kami dyan sa baba, nakita na natin yung lote. Sa tingin ko hindi siya matrabaho, patag siya. Kumpara dito sa ito kay Sir Jose, hindi na talagang yun ginastusan ang pagpapatag. Ayan o, tagilid din yung dati. Yung kanya hindi masyadong hindi, sa kung mapapansin nyo, akala nyo malayo, yan lang eh. Ilan lang hakbang yan, andun na sa lote. Nagkaroon lang ng interval na isang bahay, dalawa, pero sa kabila naman, sa side na ito ay kapanalig. O yan, ano siya, maganda siyang pagbahayan. Tapos magkaroon ka ng ano doon, hayupan na ano, mag-aalaga. Pinakailangan lang talaga pagka gantong bahayan
ay bakuran mo kahit na bawang net o barbed wire para at least ano mayroong kita yung pagitan nyo. Ayan mga kabosing, dito na tayo sa bahay at tayo muna tayo. Hindi ko naman tayo ng konti. Ayan mga kabosing, at uuwi na tayo. At ihatid pa daw tayo. Kaya naman natin umakyat, pero ayan na natin. Gusto nila eh. Uwi na tayo mga kabosing at salamat ulit sa pagtuloy dito sa, sa bahay ni Louie. Salamat din. Oo. Lagi naman akong siguro pag nagawa ka ng kubo, magagawa ka doon, maaaring dumalaw uli kung makakapagawa ka. Pero nung nakaraan kasi medyo pasakit-sakit din ako eh. Nagkasakit. Oo, kaya sabi ko katabad naman pumunta pagka ganito, kaya hindi na rin ako nakapunta ng harap. Kaya uwi na tayo at kayo na mag-aalas 9 na. Tama para pagbalik natin doon dadaan pa tayo ng Mayasang para magbayad ng kabitan tubig. So hindi ko na naman hihintayin na makabitan. Magbibigay na lang ako ng pampakabit at bahala na ko mga kapatid ko. Sana maayos din nga itong tubo. Ito ang malaking project dito sa Utol. Wala na ba akong nalilimutan? Teka. Para ako si Louie. Yung tutol sir na riyan na? Oo. Wala na. Kaya tayo at yun. Tulad ng sinabi ko. Dadaan pa rin tayo dito. Siguro kung ako walang bahay sa Cavite at may kaunting hanap buhay doon, malimit ako dito eh. Kasi malapit lang naman ito sa sa may Fantasy World. Mas nauna pa si Kuya dito. Ilan lang yung tubig dito? Ba't apat? Sa inyo? Babaklasin ko nga rin po yung isa na yan sir. Alin? Babaklasin ko yung isa. Kanino yung itim? Ay kay pare niyo si ulit kasi pinalitan yung kanyang linya ng tubig. Gawa ng mahunayang boat na yan. Yung itim? O yan. Yan yung pinalit. Oo. Yung itim na yan, kunti rin naman diferensya sa blue. Kaya dapat talaga yung blue na. Yung malaking bagay yung blue. So asan dadalhin yung itim na yan? Yung itim ha? Yung aalisin na yan. Yung blue? Yung itim. Ano ba yan? Sir yan nga po yung bago. Ayun ang bago. Ayun ba yung kanya? Yung medyo mapusyaw na yun. Mahina. Yung mahina klase. Baka bibili din ako nito eh. Baka mabili ko ganyan din na. Ano ba yan? Mas mahina. Ano kayo sir? Yan yung kanya. Ay, ordinary. Ay ma'am din yung Masyadong ordinary ito. Yan po yung sa amin, yung pangalawa yan. Tapos kay ma'am din po yung na yan. Ito. Opo. Oo, masyadong ordinary. Naputok eh. Parang malutong nga eh. Pinalit nga yung itim. Nga lang po, yung itim ang mahina. Hindi, pwede, maganda sana ang blue. Basta, ay, sa amin na yan, sa matagal na po yun eh. Kaya nga, yan sa inyo yan, namutla na. Hindi, 3 meters. Punta lang gagawin na itong kalsadang ito mga kabosing, kayang-kaya naman yun. Pababa. Tapos may semento. Tinamaan pala itong itong anong tawag dito? Lukban ang tawag. Lukban na. Nasa gitna ng right of way. Bakit kaya pinababayaan yan?